Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako po si Christy, 45 anyos at kasalukuyang nakatira sa probinsya ng Aklan. Ang kwentong ito ay karanasan namin ng aking ina na tawagin na lamang natin sa pangalang Mirasol. Bago pa man nauso ang mga plantita yan noong pandemya, nung kalakasan pa ng aking ina ay mahilig na po talaga kami sa halaman. Sa katunayan, sa laki ng lupa ni Nanay Mirasol, ay tanging maliit na parte lamang ang pinatayuan nila ng bahay. Simentado man pero ang laki ng lote ay punong-puno ng halaman. Sa likuran at sa harapan, punong-puno na ng halaman yan, lalong-lalo na noong pumanaw ang aming ama. Wala nang ibang pinagkakaabalan si Nanay Mirasol, kundi ang magtanim ng mga halaman. Ako ang natira sa aming magkakapatid sa aming bahay kasamang aking ina noon. Dahil bukod sa hindi ako nakapag-asawa, magmula nang pumanaw ang aking amo sa Manila, hindi ko na naisipang magtrabaho pa sa iba. Sustentado naman si nanay at sa mga kapatid ko, at ako naman ay nagbibenta-benta ng yelo at mga soft drinks noon. Sa madaling salita, payak ang aming buhay. Dumating ang isang pinakamalakas na bagyo sa amin noon na siyang nagbaha at sumalanta sa lugar namin. Siyempre, marami ang nasirang pananim at kung ano-ano pa. Nabawasan ang pananim namin sa bahay. Karamihan ay ang mga nakatanim sa lupa. Nakaligtas sa mga hanging plants. Matapos ng ilang araw na paglilinis, pag-aayos at kung ano-ano pa, ay halos bumalik na sa normal ang lahat. Pati kuryente ay bumalik na rin. Hanggang sa unti-unti na lamang ulit kaming naghanap at nag-trade ng mga pananim o mga bulaklak noon. Isang araw, habang nangangahoy kami sa may ilog, dahil sa bumaba na ito at marami ng mga naputol na sangang nasa gilid na noon ay inagos ng bagyo. Nakakita ako noon ng isang bonsai na tumubo sa gilid o sa bandang pampang ng ilog. Normal lamang ito sa mga ilog, Sir Seth. Bihira man pero kumbaga, makakakita ka talaga ng ganito sa pampang. Ang kakaiba lang talaga ay kung bakit sa dinami-daming kung anong mga tumutubo doon, nakakaagaw ito ng pansin. Yung tipong kumikinang siya. Parang lahat ng liwanag ng araw ay sa kanya nakatapat. Kahit na ang kulay ng katawan niya, ng sanga at dahon ay masyadong madilim. Yung against the light, pero kumikintab. Basta, napakahirap ipaliwanag. Sa madaling salita ay kinalkal ko yon sa pinakamaingat na paraan. Yung may lupa pa yung ugat. Pagkatapos ay dinala ko ito pa uwi. Tuwang-tuwa si Nanay Mirasol sa nakita ko. Maski siya ay nagandahan kaya naman naghanap siya ng pinakamagandang paso para sa bonsai na yon. Magmula noong araw na yon, ay lagi nang masaya si Nanay Mirasol. Para ninyang tinuturing na tunay na anak ang bonsai. Pinapaarawan, dinidiligan, pinapaliliman pag sobrang init. Madalas niya itong kinakausap. Madalas tumambay si nanay sa may balkonahe at kung nasaan siya ay sinasama niya ito. Nung una, ang buong akala ko ay talagang nadoble lamang ang hilig at gusto ng aking ina sa tanim na yon. Umaabot pa sa puntong may mga pagkakataon na pinapasok na niya sa loob ng bahay ang bonsai na ito. Kapag tinatanong ko naman, nakangiti pa itong sumasagot ng gusto daw ng bonsai ay nasa loob kaya sinusunod niya. Ako naman, oo na lang ng oo. Kahit na parang hindi naman seryoso sumagot para sa akin si nanay noon.
Hanggang sa ito na. Nagsimula ito isang gabi. Itong partikular na gabi na ito ay pinasok ni Nanay Mirasol ang munting bonsai dahil sa nakasanayan ko na rin ay hinayaan ko na lamang, pero itong ang partikular na gabi na ito ay tila ba nahawa na rin ako sa aking ina. Kinausap ko ito at sinabi ko pang, matulog kang maigi . Nasa kahimbingan na ako ng tulog. At kung ako lamang, Sir Seth, ay mas gugustuhin ko na lang na panaginip na lamang sana ang naranasan ko. Pero mukhang hindi. Gaya ng iba, nagising ako na alam ko ang nangyayari nun. Naririnig ko, nakikita ko, naaamoy, nararamdaman. Pero hindi ako makagalaw o makapagsalita. Nagising ako sa ganung sitwasyon nang maramdaman ko na tumunog ang pintuan ng kwarto. Tapos may sumingaw. Alam niyo yung singaw ng lupang maalikabok o matagal na nainitan. Tapos biglang nabasa o naulanan. Ganun na ganun ang amoy na sinabayan ng parang mapanghing amoy na hindi ko talaga maintindihan. Maya-maya pa, naramdaman ko na may kumaskas sa kanang braso ko. Parang nakakakiliti na mabalbon o ano. Bagay na hindi ako nagkamali nun. Dahil nang maidilat ko ang mga mata ko, nakita ko ang isang braso. Braso ng lalaking nakatayo sa harapan ng hinihigaan ko nun. Napakakapal ng balbon, na halos 1 pulgada na ang haba mula sa balat nito. Ang hindi ko maintindihan ay makikita mo sa katawan niya na may katangkaran siya, pero bakit nakalaylay ang braso niya sa higaan na para bang nakaluhod nun. Hanggang sa magsimula na akong makaramdam ng pangangati, at pagkatapos ay inangat niya ang palad niya. Ang malalaki niyang palad, sabay dampi sa braso ko. Mabigat yung palad niyang dinagandon. Hindi ako makagalaw. Hanggang sa sobrang bigat ng nararamdaman ko ay bigla na lamang akong nawalan ng malay. Nagising ako ng mga bandang 4:00. Palagi ang gising ko ito, Sir Seth. Akala ko ay okay lang at isang masamang panaginip lamang yun, pero nagulat ako sa mga bagay na naramdaman at nakita ko pagkagising ko pa lang. Hindi ko na mabuhat ang braso ko na napakabigat nun. Bukod sa para itong nadaganan ng kung ano, ay may mga putik ito o lupa na merong mahabang makakapal na buhok at mga dahon-dahon. At ang mas malala, nangangamoy mapanghi, amoy lupa, at amoy putok ang parte ng braso ko na yan. Ngalay na ngalay ako na gumapang hanggang balikat ko ang bigat nun. Wala namang maga, pero ayun lang ang nakikita ko. Bumangon ako. Nung una, pakiramdam ko ay lalagnatin ako, Sir Seth. Pero noong nakapaghugas na ako at nagsimulang mapawisan sa kusina dahil sa pagsaing nun, nawala ang mabigat na pakiramdam ko. Sinilip ko si Nanay. Tulog pa ito. Nauuna talaga akong magising sa kanya. Tuloy-tuloy akong naglakad at bumalik sa may kusina. Pero napahinto ako nun. Lumingon ako sa may sala namin at meron akong napansing kakaiba. Sa pagkakaalala ko bago kami matulog, ako ang kumausap sa bonsai. Ang alam ko ay nakapatong siya sa mesang maliit na lagayan ng mga album at dekorasyon. Pero nang makita ko siya ng umagang yon, nandun na ito sa tabi ng cabinet, malapit sa pintuan ng kwarto ko. Gawa ng hindi naman ako sigurado kung lumabas ang aking ina ng madaling araw, kaya hinayaan ko na lamang ito.
Ilang minuto pang nakalipas habang nagluluto ako. Lumabas na si nanay sa kwarto niya. Nakangiti ito at ang unang binati niya ay yung bonsai. Tinanong niya ako kung nilipat ko ba. Sabi ko hindi. Baka siya umano. Tumawa lamang ito pagkatapos ay binuhat niya ang halaman para ilabas. Kinakausap niya pa ito. Medyo nakaramdam ako ng pagkabigat noon sa katawan ko na tila ba may mali na ulit. Lalong-lalo na noong napadaan ang aking ina sa gilid ko. At nahagip ko sa paningin ko na habang naglalakad siya, hindi siya nag-iisa. Tila ba may isang malaking aninong nakatayo at sumasabay sa paglalakad niya noon. Pagkalingon ko bigla para tingnan ito. Wala. At isa pa, Sir Seth, paliwanag na noon. At ang parte ng nilalakaran niya ay hindi talaga natatamaan ng anino. Etong partikular na araw na ito, matapos kong mapanaginipan ng lahat, si nanay ay hindi na malayo-layo o maalis-alis sa halaman niya. Umabot sa puntong noong araw din na yon ay halos suwayin ko na siya sa pinaggagawa niya. Pero imbis na makinig siya sa akin ay tila ba naiinis pa ito. Kaya nanahimik na lamang ako kesa pa makaaway ko si nanay dahil lamang sa isang halaman. Nawala naman ang bigat na nararamdaman ko pero hindi ko akalain na magkakaroon pa ulit ako ng ganitong engkwentro. Kinagabihan mismo, nung hapon, takang-taka na ako sa aking ina. Natulog lamang ito pero pagkagising niya ay halos ayaw ng kumibo. Sa tuwing tinatanong ko siya at kinakausap ay tila ba nagbibingi-bingihan. Sasagot ng maiksi lang nang hindi man lamang nakatingin sa akin noon. Niyaya ko siyang maghapunan pero sabi niya ay busog pa umano siya pero nang matapos na akong kumain ay siya namang pagkuha niya ng pagkain niya at tahimik na kumakain lang. Habang nasa sala ako ay palingon-lingon naman ako kay nanay sa may kainan. Kasi sa tuwing mapapalayo ako ng tingin nun, para bang nahagip ng paningin ko na hindi siya nag-iisa. Alam mo yung sa gilid ng mata mo, may katabi siya. At base sa tansya ko nun, ay malaking tao ang katabi niya na ito. Yung tipong kahit nakaupo na ay halos dibdib lamang niya ang aking ina nun. Mga bandang 8:00, ang aso naming si Mildred, wala nang tigil sa pagkahol. Kahol ng kahol sa labas ng bahay. Ilang beses ko itong sinuway. At ilang beses naman akong tumingin kung ano ang rason ng kinakahulan niya pero wala akong makita nun. Nung medyo naiirita na ako ay nilapitan ko siya at itatali ko na sana sa may tabi ng pinto. Nang napansin ko na nakatitig siya sa isang sulok nun. Umaangil. Tumingin ako sa sulok na yon. Wala akong makita. Pero dun yun sa hardin namin. Pero pansin ko o ramdam ko na nananayo na rin ang mga balahibo ko nun. Ang tagal ng titig ko nun na para bang may hinihintay ako na lumabas. Hanggang sa walang ano-ano ay lumabas si nanay. Masama ang titig ni nanay sa amin nun. Naglakad ito. Papunta dun sa parte kung saan nakatitig ang aso namin. Para lamang lapitan ang paso ng bonsai na iniwan niya saglit sa labas. Pagkahawak ng aking ina ng bonsai na yon, yung angil ni Mildred, naging isa ng kahol. Nagwawala ang aso pero alam kong takot din siya. Nang buhati ni nanay ang bonsai, sinundan ito ng tingin ng aso namin. Alam mo, Sir Seth, si nanay, mahal na mahal niya si Mildred. Ito kasi ang huling aso nila ni tatay na talagang
Galing pa doon sa mga una nilang aso noong nagsisimula pa lamang sila ng buhay mag-asawa. Ni minsan, hindi niya ito pinalo. Ni minsan, hindi niya ito pinagagalitan o ano. Pero yung gabi lang na yon, noong walang tigil ang pagkahol ni Mildred habang nakatitig sa halamang hawak ni nanay, doon lamang siya huminto. Lumingon sa amin. Pumulot ng bato. Nagulat ako dahil para niya kaming babatuhin nun. Tapos ay nagngangalaiti niyang sinabi sa amin, lalo na kay Mildred, na kung hindi pa ito tatahimik, ay baka siya na mismo ang kakatay dito. Sinaway ko si nanay pero hindi ito nakinig. Tuloy-tuloy itong naglakad noon papasok ng bahay at dumiretso sa kwarto niya. Dala-dala ang halaman na yon. Sa pagkakataon lamang niya yon na nakalma talagang aso. Pero andun pa rin ang bahag ng buntot nito at paiyak-iyak habang hinahaplos ko siya. Umaliwalas din ang pakiramdam sa labas. Kaya naman nagmadali na rin akong pumasok. Hindi ko na tinali si Mildred. Natulog na rin ako. At ito na nga. Nung gabing yon, napanaginipan ko na naman siya. Nagising na naman ako na hindi makagalaw at parang may malaking tao sa tabi ko. Humawak siya sa braso ko at ramdam na ramdam ko ang bigat ng mga kamay niya. Napakabaho na naman ng lupa. Hindi ko na matansya pero bukod sa singaw ng tila nabubulok na kahoy, ay parang may halo na itong amoy ng malansang dugo. Walang ano-ano. Meron akong narinig na kalabog mula sa labas ng kwarto ko. Naririnig ko si nanay. Sumisigaw. Buksan ko umano ang pintuan. Gusto kong bumangon, magsalita at humingi ng tulong sa kanya pero wala talaga akong kalaban-laban. Sumisigaw si nanay. Hanggang sa walang ano-ano. Napapansin ko na yung pagkatok at pagtawag ng aking ina ay yung tipo ng hindi nag-aalala. Kundi para bang galit ito. Rinig ko yung pagsabi niya sa akin ng mga katagang, ibalik mo yung tanim. Huwag mong kunin ang tanim. Halo-halo ng ingay ang narinig ko matapos nun. Pero bigla na lamang nagkaroon ng muling katahimikan ng marinig ko, maramdaman at maamoy ang malalim na paghinga at gumapang mula sa tenga ko hanggang sa aking leeg. Humapti ang pakiramdam ng ilong ko nun. Maluha-luha na ako at ang init na ng nararamdaman ko. Hanggang sa maramdaman ko ang katawan ko na nanginginig nun. Hindi ko mapigilan na para akong nakukuryente. Umiyak na ako. Pero unti-unti kong napansin ay yung pagdahan-dahang bitaw ng mabigat na pagkakahawak sa akin ng nilalang sa braso ko. Hanggang sa meron akong maramdamang palad na dumampi sa ulo ko nun. Doon, guminhawa ang pakiramdam ko. Para akong nahirapang huminga tapos naglagay ng Vicks kaya guminhawa. Ganun na ganun. Paunti-unti yun habang gumagapang ang lamig mula sa palad na dumampi sa may ulo ko nun. Meron din akong naririnig na mga boses. Mga boses ng mga tao sa paligid. Tinatawag ang pangalan ko. Kasama na ang boses ng aking ina. Matapos gumapang ang malamig na kalmadong pakiramdam sa katawan ko, ay siya namang ramdam ko ng init ng tila ba sikat ng araw. At doon na ako nagsimulang mapawisan. Pagkadilat ko ay nakita ko ang mukha ng isang matandang babaeng mahaba at purong puti ang buhok. Doon lamang bumitaw ang palad niya sa noo ko. At sabi niya nang nakangiti ay,
maligayang pagbabalik. Nandun na po ang iba naming kamag-anak at yung mga kapatid ko na nakikimatsyag sa nangyayari. Tuyong-tuyo ang lalamunan ko at ang unang hiningi ko noon ay tubig. Binigyan ako ng tubig na merong honey at pinakuluan at binabad sa dahon ng bayabas. Ang dami kong nainom. Uhaw na uhaw ako noon. Naramdaman kong hinaplos-saplos ni nanay ang kamay ko pagkatapos noon. Nung tinanong ko kung anong oras na, mag-aalas-tres na pala ng hapon. Pakiramdam ko ay wala akong tulog at pakiramdam ko talaga noon. Ilang minuto lamang yung pagwawala ko dahil sa masamang panaginip na yon. Nung una ay hindi muna ikinwento sa akin ni nanay kung ano ang nangyari pero noong nakakatayo na ako at nakakakain na ulit ng maayos, tapos ay kaming dalawa na lamang, doon na niya ibinahagi ang nangyari. Nung una, kain kay nanay. Noong dumating ang bonsai sa bahay, palagi umano siyang nagkakaroon ng magandang panaginip. Patungkol sa magandang lugar. Sa isang lugar na halos maganda ang mga tao, mapalalaki man umano o babae. May isang lalaki umano siyang nakilala sa panaginip niya na ito. Kawangis na kawangis umano ng aking ama. Mas maputi lang, maayos ang pananamit, ang buhok at matangkad ito. Sa tuwing nananaginip si nanay tungkol dito ay walang hanggang saya umano ang nararamdaman niya. Pero sa tuwing niyayaya umano siya nito na manatili na lamang sa magandang lugar na yon, para bang laging may humihila kay nanay na wag sumama. Kaya naman madalas niya itong tanggihan. Pero masaya pa rin siya at tila nagkakagusto na siya sa lalaking ito. Siguro sa ilang beses na pagtanggi ni nanay, ang ginawa ng nilalang ay tila ba pinagsiselos niya si nanay sa pamamagitan ko noon. Sinabihan si nanay ng nilalang na nagkikita din umano kami nito at gusto ko daw sumama sa kanya. Mabuti pa umano ako at gustong sumama pero si nanay ay ayaw. Ayaw talaga ni nanay pero kahit papano ay nagselos daw talaga siya. Ang tingin namin, Sir Seth, noong gabing napanaginipan ko itong nilalang, yung unang gabi na yon, ipinakita niya yun kay nanay noong hapon na. Kasi nga nagsisiesta yan si nanay, di ba? Pinakita niya na nakapatong siya sa akin. Basta pwestong malaswa. Kaya siguro nainis din si nanay nun. Ayon naman sa manggagamot, nung napanaginipan ko nga siya ng unang beses ay doon unti-unting lumitaw yung wangis niya. Kaya napapansin ko ang anino niya. Ultimong si Mildred, ganun din. Pero noong pangalawang gabi nga daw na pinasok ni nanay ang bonsai, doon mismo sa kwarto niya. Nagising umano si nanay dahil napanaginipan niya naman ang nilalang nakasama ako. Nang nagising si nanay, wala na umano ang bonsai sa may pasunon at nagkalat ang lupa sa may bahay patungo sa kwarto ko. Nung una ay galit pa si nanay na pinapabukas ang pinto sa akin pero nang marinig niyang umuungol ako nun, ay dun na siya parang nahimasmasan at humingi na ng tulong. Nang buksan umano ang kwarto ko ng mga tao ay sinira yung pintuang ayon sa kanila ay nakalak kahit wala namang kandado at hindi ko naman sinasara o kinakandado yon. Naroroon ng mga pira-piraso ng lupa at parte ng bonsai pero wala mismo ang katawan nito. Nakita umano nila akong nakatayo sa may higaan ko pero ang tanging parte ng paa ko na nakalapat sa may higaan ay ang aking hinlalaki. Nung tinawag nga ang manggagamot, bukod sa ginamot niya si nanay, nakasampu hanggang 12 oras ang haba ng gamutan sa akin nun. Dahil sa hinanap pa ng manggagamot sa pamamagitan ng pag-astral nito, ang puno ng bonsai. At alam mo, Sir Seth, kung saan niya ito nahanap? Sa ilog, nakalutang.
Ayon sa manggagamot na ito, ay piraso umano yon ng tahanan ng nilalang na nasira noong bagyo. Ng maligno. May hilig talaga umano ang mga maligno na magsama ng kung sino mang mapalapit sa kanila. Dahil na rin sa kakaibang anyo nito, ay walang nakakasama ang mga ito sa haba ng kanilang buhay. Ang gusto daw talagang isama nito, si nanay, at ginagawa lamang akong kasangkapan para magawa yon. Ginawa naman umanong kasangkapan na manggagamot ang pagsabi ng alam niya kung saan ang pinakatirahan ng nilalang. At kung hindi pa kami bibitawan ay susunugin niya ito. Kaya nga doon na bumitaw ang maligno. Matapos nun, nagkakaroon pa rin naman kami ni nanay ng hindi kaaya-ayang panaginip, dala ng trauma. Pero noong nagtagal, lalo na nang dumating ang pinsan ko at ang kanyang mga anak ay tila hindi na nabakante ang utak namin at naging normal na ulit ang lahat. Pero magmula rin nun, sa tuwing mangangahoy kami sa pangpang, iwas na kaming manguha ng mga halamang buhay.